Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng dako na nabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin, ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan, tumiling po ng patnubay na inyo pong banal na espiritu. Naway sa amin pong pag-aaral na inyo pong mga banal na salita ay kami na po ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa, at naway tulungan kami namin pong may sakabuhayan ang mga mahalagang mensaheng ito, at amin rin pong maibahagi sa mga tao na hindi pa nakaunawa patungkol po sa mensahe ng Sabat. Naway ang inyo pong presensya ang siyang patuloy namin makasama. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong tatalakayin ang isa pong mahalagang pag-aaral patungkol po sa Sabat. Ang katanungan po natin pong sasagutin sa pag-aaral na ito ay, pinatigil na ba ng Diyos ang pangingili ng Sabat? Sa sangkakristyanuhan po ay marami po ang nahingilin ng araw ng linggo, at bilang dahilan ng kanilang pahingilin ito ay sinasabi na pinatigil na raw ng Panginoon ang pangingilin ng Sabat, at kapalit nito ay yun na pong unang araw ng sanglinggo. Kaya sa atin pong pag-aaral na ito, mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong alamin kung pinatigil na po ba ng Panginoon ang pangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon ay atin pong babasahin ang atin pong susing talata sa Colossians chapter 2 verses 16 and 17. Ang sabi po ay ganito: sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yan, ito po mga kapatid ay nagsasabi na hindi na po pwedeng hatulan ang sinuman tungkol sa pagkain o pag-inom, o maging sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. At sabi nga dito, ito daw po ay anino ng mga mabubuting bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ito pong talatang ito mga kapatid ay hindi nagsasabi na yun pong weekly Sabat ay nawala na. Kasi ang context po nito mga kapatid ay tungkol po doon sa ceremonial law. Ito po yung kautosang ceremonial na meron din pong ceremonial Sabbats, at hindi po ito yung Sabat na weekly Sabat ng ika-4 na utos na mababasa sa Exodo 20 talatang 8 hanggang 11. Sa Exodo 20 talatang 8 hanggang 11, wala po tayong mababasa doon na pagkain o pag-inom na nakaugnay sa Sabat. Ano ho? Ito pong tinutukoy rito ng mga pagkain at pag-inom na nakaugnay sa Sabat, ito po yung mga patungkol sa paghahandog. Kaya wala pong kinalaman ang talatang ito ng Kolosas doon po sa weekly Sabat na ika-4 na utos. Upang atin pong maunawaan ng higit ang kahulugan ng Colossians chapter 2 verses 16 hanggang 17, na ito nga'y patungkol sa mga pagkain at inumin na nakaugnay sa Sabat, na ito po'y anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ito po ay mga paghahandog mga kapatid. Walang kinalaman yan sa weekly Sabat na Sabbath of the Lord. Basahin natin ang Nehemias kapitulo 10 talatang 33. Ang sabi po ay ganito: ukol sa tinapay na handog at sa palaging handog na harina at sa palaging handog na susunugin, sa mga Sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, at sa mga banal na bagay, at sa mga handog dahil sa kasalanan, upang itubos sa Israel
at sa lahat na gawain sa bahay ng aming Diyos. Dito po mga kapatid ay may nabanggit po na mga paghahandog. Anong klaseng mga handog yun? Meron dito nabanggit tinapay na handog. So yun yung mga unleavened bread. Ano pa? At sa palaging handog na harina. Ayan, maging yung harina po inihahandog sa panahong yon. At sabi rito, at sa palaging handog na susunugin. Ayan, meron pa rin pong susunugin. Ano? At sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan. Yan po ang binabanggit dito mga kapatid. Yan po ay may kinalaman po sa Day of Atonement. Kaya doon sa huling bahagi ng talata ang sabi ron, at sa mga handog dahil sa kasalanan upang itubos sa Israel at sa lahat na gawain sa bahay ng aming Diyos. Yan po mga kapatid yung sinasabi rito na may kinalaman sa atonement. Kaya sa English Bible ang sabi rito, and for the sin offerings to make an atonement for Israel and for all the work of the house of our God. So may kinalaman po sa atonement, yun pong tinutukoy rito na sabat at yung mga pagkain na nakaugnay doon. Kaya hindi po yan yung weekly sabat mga kapatid. Ito pong Day of Atonement, ito po ay once a year mga kapatid. Kaya yun po ang nawala yung sabat na yun. Yun pong tinatawag na mga kapistahan na meron pong mga pagkain doon. Yung sa Passover, meron po doong 3 klase ng pagkain. Ano po yun? Yun pong tinatawag na bitter herbs. Tapos yun pong unleavened bread. At saka po yung Paschal Lamb. Yun po yung kinakain sa panahon ng Passover mga kapatid. At nakaugnay doon yung Feast of Unleavened Bread. Yun po mga kapatid ay inalis na ng Panginoon. Yan po ang context nun sapagkat yun po ay tumutukoy kay Kristo bilang siya po ang tunay na Paschal Lamb o tunay na kordero ng Diyos. Kaya po yun pong mga hayop na sumisimbolo kay Kristo at maging yun pong mga pagkain doon, tinapay at maging yung mga mapapait na pagkain na nakaugnay po doon sa Passover mga kapatid, yun po ay inaalis mga kapatid. Yun po ay winala na ng Panginoon. Ngayon, dito rin sa aklat ng Hosea, Hosea chapter 2 verse 11. Okay, yan sabi po ay ganito. Hosea chapter 2 verse 11, akin din namang papaglilikatin ang kaniyang mga kalayawan, ang kaniyang mga kapistahan, at ang kaniyang mga bagong buwan, at ang kaniyang mga sabat, at lahat ng kaniyang takdang kapulungan. Yan po mga kapatid, nabanggit dito yun pong sabat. Ito pong mga sabat na ito mga kapatid, ito po hindi weekly sabat. Ito pong sabat na ito ay nakaugnay po doon sa mga pista. Kaya nga sabi rito, at lahat ng kaniyang takdang kapulungan. Sa English po yung takdang kapulungan na yun ay solemn feast. So yun po yung mga pista, yun po ang inalis na. Kaya sa ngayon, hindi dapat yung pista na nakaugnay doon sa seremonyalo ang dapat gawin, kundi yun pong weekly sabat ang umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Pero ito pong mga pista po na ito mga kapatid, ito po yung inalis na ng Panginoon. Yan yung papaglikatin niya. Ibig sabihin ay patitigilin niya. Ayan po mga kapatid. At maging sa panahon po ng Israel, ito po ay sinabi na patitigilin sa kanila. Doon sa mensahe ni Oseas, hindi dahil sa ito po ay binaliwala na ng Diyos, kundi dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita na hindi nila naunawaan yun pong kahulugan nung ginagawa nilang paghandog. Kaya kapag ipinagpatuloy ninyo yung talata na yan ng Oseas, ay sinasabi dyan na sila po'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang Panginoon na hindi po nalulugod sa kanilang mga paghahandog at pangingili ng sabat. Pero hindi sinasabi riyan na inalis na yung pangingili ng sabat, maging yung mga ceremonial sabats sa panahon ng Israel. Kundi ang Panginoon po ay hindi nalugod sa mga Israelita sapagkat sila nga ay nangingili ng sabat, sila ay naghahandog ng mga handog kaugnay doon sa seremonyalo,
Pero walang kabuluhan yon dahil sila po ay nagpapatuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ang tinutulan ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun na inalis na niya yung Sabat sa panahon na yon. Ano ho? Hindi po yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Yun po'y umiiral, pero dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, ay sinabi niya walang kabuluhan yung inyong ginagawang pagsamba at maging yung mga paghahandog ninyo sa mga Sabats, kabilang na yung ceremonial. Ano ho? Ngayon, kapag binasa natin ng Ezekiel 20, talatang 12 hanggang 13, tapos 16 hanggang 21, ay maunawaan natin dito na yun pong mga Israelita ay talagang nilapastangan nila yung Sabat. Kaya sabi ng Panginoon, walang kabuluhan yung pagsamba ninyo sa akin. Basahin natin. Ang sabi rito sa Ezekiel 20, talatang 12 hanggang 13, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay nanghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila ay hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. At ang aking mga Sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Nang magagayo sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Maliwanag po itong binanggit dito sa verse 13 ng Ezekiel Kapitulo 20 na nilapastangan po ng mga Israelita ito pong Sabat ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi nalugod sa ginawa ng mga Israel, na bagaman sa kanila ibinigay yung Sabat nung sila po ay napalaya mula sa pag-alipin sa Ehipto, pero hindi po nila ito iningatan. Yun po ang problema, mga kapatid. At ano pa? Sa verse 16 hanggang 17, ang sabi ganito, sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga Sabat, sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yan po, ano sabi sa verse 16, ito palang mga Israelita ay ano po, nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nilapastangan nila ang Sabat. Ano ho? Hindi talaga naging masunurin ang mga Hudyo, mga kapatid. Okay, sa verse 17 ang sabi, gayon may ang aking mata ay nagpatawad sa kanila, at hindi ko sila nilipol o ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. Verse 18, at sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayan, yun pala yung tinutukoy rito na inalis ng Panginoon. Kasi yung kanilang pagsunod sa mga palatuntunan ng Panginoon ay nasira. Sa anong paraan? Sila nga'y nangingili ng Sabat, pero meron silang mga Diyos-Diyosan pa rin. Kaya yung pagsamba nila sa Sabat ay naging kasuklam-suklam sa Panginoon, sapagkat sila nga po'y nagsisisamba sa Diyos-Diyosan. Anong maliwanag yung nabanggit rito? Okay, sa verse 19 hanggang 21, ganito po ang sinasabi, ako ang Panginoon ninyong Diyos, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. O ibig sabihin, hindi po inalis ng Panginoon yung kanyang mga palatuntunan. Yan sa panahon na yan na siya nakikipag-usap sa Israel. Kundi sabi niya nga, sundin ninyo. Ang inyong iwanan ay yung mga palatuntunan ng inyong mga magulang na kanilang nilapastangan ang Sabat. O sa verse 20, ang sabi rito, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Maliwanag po, hindi pala ipinapaalis talaga yung pangingilin ng Sabat. Ano yung ipinaalis? Yun pong pangingilin ng Sabat na mayroong kasamang pagsamba sa Diyos-Diyosan o paglapastangan sa utos ng Panginoon. Pero yung Sabat mismo, ipinag-utos pa ng Panginoon. Ano sabi sa verse 20? Na inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo.
upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yan po. Kasi yung mga Israelita sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Ano ho? Ang sabi ng Panginoon, ipangilin yung kanyang sabat. At ang dapat na maging layunin nila sa pagsamba sa araw ng sabat ay hindi po yung sambahin yung mga Diyos-Diyosan, kundi siya na tunay na lumika sa kanila, na siyang lumika ng langit at lupa. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ngayon, dito sa verse 24, ganito ang sinasabi: sapagkat hindi nila isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi itinakwil ang aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga sabat, at ang kanilang mga matay na kasunod sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga magulang. Verse 25, bukod dito'y binigyan ko sila ng mga palatuntunan na hindi mabuti, at ng mga kahatulan na hindi nila kabubuhayan. Ayan, mga kapatid, ito pong mga Israelita, pinahintulutan ng Diyos na gawin yung hindi makabubuti sa kanila. Kasi nga, ay kanilang itinakwil yun pong kautusan ng Diyos. Maging yung kanyang mga sabat, nilapastangan po nila. Ano ho? Kaya nga, kabilang dito sa sinasabi rito ng mga statutes o mga palatuntunan na hindi mabuti, yung tinatawag na Bill of Divorce. Sa panahon ni Moises, ipinahintulot yun pong Bill of Divorce. Pinahintulutan na magkaroon ng divorce dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ayan po, mga kapatid. Kaya diyan natin makikita na ipinapahintulot ng Diyos yung hindi mabuting bagay, hindi dahil sa gusto niya yon, kundi dahil sa katigasan po ng ulo ng mga tao. Pero doon sa context ng Ezekiel, mga kapatid, maunawaan natin doon na yung sabat hindi po pinapaalis ng Panginoon, hindi po pinaglilikat ng Panginoon, kundi ipinag-utos niya nga na kanilang sundin. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, ay ano ho, kanyang ipinahintulot yung mga palatuntunan na hindi makakabuti sa kanila. Ganon din sa Ezekiel 45, talatang 17 hanggang 25. Diyan po nakalagay yung mga tinatawag na handog na binabanggit sa Colossians chapter 2 verses 16 and 17. Na yun po yung mga handog na kaugnay sa sabat, yung pong sabat na ceremonial sabat. Hindi po yan yung weekly sabat. Kaya sabi sa verse 17, at magiging tungkulin ng prinsipe na magbigay ng mga handog na susunugin, at ng mga handog na harina, at ng mga inuming handog sa mga kapistahan, at sa mga bagong buwan, at sa mga sabat, sa lahat ng takdang kapistahan ng sangbahayan ni Israel. Siya'y maghahanda ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na harina, at ng handog na susunugin, at ng mga handog sa kapayapaan, upang ipangtubos sa sangbahayan ni Israel. So yan po ay may kinalaman na naman doon sa tinatawag na Day of Atonement. Meron pong mga pagtubos na tinatawag, mga kapatid. Yan po yon. O sa gawain sa sanctuary. Yan pong mga sabat na yan po yung tinutukoy dyan. Ceremonial sabbats, mga sabat na palatuntunan. Hindi po yan yung ika-4 na utos na sabat, mga kapatid. Kung ipagpapatuloy pa ninyo ay nandyan nakapaloob yun pong sinasabi rito ng mga handog, kaugnay po doon sa pagtubos. So ngayon ay dito naman tayo tutungo sa Isaias Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 20 ito, pero hindi natin babasahin lahat. Pero ibinigay ko lang sa inyo yung basahin po yung talata para pwede ninyong mabasa yung buong context nito. Sa verse 1, babasahin muna natin ito. Ang sabi rito, ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotam, ni Ahaz at ni Ezekias na mga hari sa Huda. Yan po, mga kapatid. So ito po ay vision ni Isaias. Ngayon, ang sabi rito sa verse 2, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalitan ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin.
Yun pong tinutukoy dyan mga kapatid na naghimagsik sa kanya ay ang Israel. Ano ho? Ngayon ay tinukoy itong Israel bilang manggagawa ng kasamaan. Kaya sabi sa verse 4, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Ayan po, ito pong mga Israelita mga kapatid, hindi na nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon, kundi sila po ay nagsiurong, nag-backslide po sila. Ano ho? Sila po ay bumalik sa kanilang mga masasamang gawi. Ano ho? At dito pa ay binanggit po yung tungkol sa Sabat mga kapatid. Pero simulan muna natin ulit dito sa verse 10. Ito naman, ipagpatuloy natin sa verse 10. Ang sabi ganito, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon ninyong mga pinuno ng Sodoma. Mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Verse 11, sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin, na mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga turo o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. So bakit kaya ang Panginoon hindi po nalulugod dito sa mga handog na ito na ibinibigay sa ating Panginoon? Ito ang dahilan. Ang sabi rito, verse 12 hanggang patuloy, na magagay magsidating napakita sa harap ko sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban. Verse 13, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumaldumal sa akin, ang bagong buwan at ang Sabat. Ayan, ano? Sabi dito, ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Verse 14, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. So ang Panginoon po mga kapatid ay hindi natutuwa sa kanila. Dahil sa kanilang mga kasamaang ginagawa. Kahit na sila po'y maghandog sa Panginoon, ang Panginoon po ay hindi nalulugod sa kanila. Kaya sa verse 15 ang sabi ganito, at pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Ayan po mga kapatid. Ito pong mga Israelita, bagaman sila ay naghahandog at puno ng dugong ang kanilang kamay dahil pinapatay nila yung hayop bilang handog sa Panginoon, at bukod doon sa paghandog na yon ay gumagawa naman sila ng masama. So hindi po karapat-dapat sa Panginoon. Sa verse 16, ganito ang sinasabi, mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Ayan po, ipinaunawa sa atin ng talatang ito mga kapatid na ang mga Israelita po ay nagsisigawa pala ng kasamaan kahit sila ay nangingilin ng Sabat, patuloy silang lumalabag sa Sabat at sa iba pang mga utos ng Panginoon. Kaya sa Panginoon po ay walang kabuluhan ang pagsamba nitong mga Hudyo. Kaya maging sa panahon natin ngayon, kung tayo rin po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, ay wala rin pong kabuluhan ang atin pong pagsamba sa Panginoon. Kaya yung talatang yon ay hindi lang po applicable sa mga Israelita, kundi maging sa ating panahon ngayon, yan po ay applicable. Ngayon, meron namang solusyon doon kahit na naging pasaway ang mga Israelita. Sa verse 18 ang sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Verse 19, kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain.
Verse 20, ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya yun pong pagiging bayan ng Israel, na sila yun pong binigyan ng Diyos ng tipan at sa kanila rin ipinag-utos na ipangilin yung Sabat, ay meron pong kondisyon upang sila po ay makakain ng buti ng lupain. Ibig sabihin yung good of the land na sinasabi dito. Ito yung pangako. Ibig sabihin yung pangako, yung katuparan ng pangako kay Abraham na yung promised land, land of Canaan, ay kanila pong makakamtan kung sila'y magiging masunurin. Ang sabi sa verse 19, kung kayo'y magkusa at masunurin, yan po kayong pagiging obedient ay kinakailangan po upang yung ating pagsamba sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap. Kagaya ng mga Israelita na sila'y magiging obedient sa anong paraan? Ibig bang sabihin ay ipipresenta nila yung kanilang good works para sila'y maging karapat-dapat sa Panginoon? Hindi po. Kundi yung pagiging obedient na tinutukoy dyan ay maging masampalatayahin. Ibig sabihin ay believer, faithful, trustful sa katuwiran ng ating Panginoon. At kung kanilang kinikilala ang katuwiran ng Panginoon, sila'y hihiwalay sa paggawa ng kasamaan. Yan, kaya maging sa lumang tipan, yun pong katuwiran ni Kristo, yun po ang dapat panghawakan ng mga Israelita. Hindi rin po yung kanilang good works ang dapat nilang panghawakan. Kaya yun po ang essence nitong Sabat, mga kapatid. Maging sa lumang tipan man at maging sa ating panahon ngayon, ang essence ng pahingili natin ng Sabat ay hindi dahil sa tayo ay gumagawa ng ating kaligtasan, kundi si Kristo po ang nagbibigay ng kaligtasan. Pero kinakailangan nating ingatan yung tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At yun ngang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan, na dapat pong ingatan ng kanyang mga anak. Ngayon, babasahin natin ang Isaiah chapter 56 na. Kasi yung kanina, Isaiah chapter 1, nasabi ng Panginoon, ako'y sawa na sa inyong mga pagsamba at sa mga handog. Sa araw daw ng Sabat. Maging yung bagong buwan, mga kapistahan ay patitigilin na. Ayaw ng Panginoon. Dahil yung po mga Israelita patuloy sa paggawa ng masama. Yun po ang dahilan, mga kapatid. Pero kapag ang tao ay gumagawa ng mabuti at siya na may sumusunod sa utos ng Diyos sa Sabat, nalulugod ang Panginoon. Kaya ganito ang sabi niya. Isaiah chapter 56 verses 1 and 2. Ang sabi ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahayag. So napansin nyo yung salitang katuwiran doon? Yun pong katuwiran ni Kristo, yan po'y mahayag. At yun pong pangingili ng Sabat nakaugnay doon. Hindi winawala yun pong pangingili ng Sabat. Yung katuwiran ni Kristo, yun po ay kanyang binuo. Walang ambag ang tao doon. Pero kapag ibinigay po yun ni Kristo sa taong mananampalataya, kailangan niyang ingatan yun. At bilang bahagi ng pag-iingat sa katuwiran ni Kristo, tayo po'y susunod sa kanyang mga utos. At kabilang na nga po doon ang Sabat. Sa verse 2 ng Isaiah chapter 56, ang sabi ganito, mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yan, sumapalad po pala yung taong nangingili ng Sabat, mga kapatid, o yung nag-iingat ng kanyang katuwiran. Kasi yung antecedent na ating binasa, sabi niya, at ang aking katuwiran ay mahayag. So pag nahayag daw yung katuwiran niya, sino daw yung taong mapalad? Ang sabi sa verse 2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Kayun pong pangingili ng Sabat, hindi po ito salungat o hindi ito laban doon sa katuwiran ni Kristo, kundi yun ngang pangingili ng Sabat
ang kapahayagan na mapalad ang tao na nag-iingat ng katuwiran ng Diyos. Maliwanag yung sequence, maliwanag yung flow ng mga talata na ito. Hindi kinukontra ng Sabat yun pong katuwiran ng Panginoon, kundi kapag ipinangilin daw ito ng tao, hindi lang Hudyo, ang sabi dito ng tao. So general, lahat ng tao po, kapag nangili ng Sabat, mapalad siya, sapagkat yun po'y bahagi ng pag-iingat ng katuwiran ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Ngayon, sa verse 4, kasama rin yun sa pag-iingat ng kanyang tipan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nahingili ng aking mga Sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Verse 5, sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Verse 6, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So papaano natin aalisin ngayon yung Sabat? Nakaugnay pala yun sa pag-iingat ng tipan ng Panginoon para sa kanyang bayan. Kaya maliwanag po, hindi po inalis ng Panginoon yun pong pangingili ng Sabat. Ito po ay umiiral maging sa panahon natin ngayon. Kaya yun pong context ng Colossians chapter 2 verses 16 hanggang 17, yun po ay hindi tumutukoy sa moral law o sa Sabat ng Ten Commandments, kundi yun pong Colossians chapter 2 mga kapatid, tumutukoy po yung Sabat doon sa Sabat na seremonyal, yung merong mga kasamang paghahandog na inalis na nung si Kristo po yung naipako doon sa cross. At dito sa verse 7, nabanggit pa rin dito yung mga burnt offerings, mga handog, Ito ay sa panahon kasi nung Israel panoon. So hindi lang yung weekly Sabat ang kanilang iniingatan, maging yung ceremonial Sabbats umiiral pa rin sa panahon nila noon. Kaya lahat ng tao, kung sila'y makikiisa sa Israel, sabi rito, sila'y magkakaroon din ng bahagi sa Israel. At ang requirement nga nung panahong yon, kahit sila'y ibang lahi, para sila'y maging kabahagi ng bansang Israel, sila'y kinakailangang magpatuli. Kaya yan nga ang requirement nung panahon ni Simeon at Levi, nung pinatay nila yung mga lahi ni Sikem, kasi ay gusto makipag-asawa, ay nilapastangan yung kanilang kapatid na si Dina, ay kanilang dinaya. Ang sabi nga nila, para pwede kayong makipag-asawa sa aming lahi, ay kailangan muna kayong magpatuli. Ay nung matuli na lahat, after 3 days, pinatay naman ng magkapatid na Simeon at Levi yung mga taga-ibang lugar na yon, yung mga pagano, mga kapatid. Kaya ang point dyan, upang maging kabilang ng Israel sa panahong yon, kinakailangan munang tuliin. Kaya doon sa mga tao na nagiging kabahagi ng pananampalatayang Hudyo nung panahon, ay kailangan silang tuliin. Ayan, kaya sila po'y pwedeng maging kabilang sa bansang Israel. Sa panahon naman natin ngayon, hindi na yon ang requirement. Bagaman pwedeng isagawa yon, pero hindi na po yon vital sa pagiging anak ng Diyos. Ang kinakailangan po ay manampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Yan po yun mga kapatid. At yun pong pahingilin ng Sabat ay kailangan pa rin ipangilin ng anak ng tao. O ibig sabihin, kung anak ka ng tao, dapat kang mangilin ng Sabat sapagkat ito'y para sa iyo. Ayon sa Isaiah chapter 56 verses 1 and 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yan. So ito po, tao talaga yung tinutukoy. Mapalad ang taong gumagawa nito. Yan, general po yan, general term. Para sa lahat, for the whole human race po ito mga kapatid, hindi lang para sa mga Hudyo. Kaya yun pong pahingilin ng Sabat ay talagang umiiral pa rin. So ano po yung nawala?
Yun pong Sabat na seremonyal, merong mga paghahandog tungkol sa pagtubos. Yun yung mga anino ng mga mabubuting bagay na darating. Kaya bilang huling talata, babasahin natin ang Efeso Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 16. Ang sabi po ay ganito: sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. Yan po mga kapatid, maliwanag po ang talata na ito ng Efeso na tinutukoy rito kung ano po yung inalis. Mga kapatid, sa verse 15 naman sabi ron, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. So ano po yung inalis na yun? Sa English kasi, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Yun po yung ordinances. Yung 10 commandments, hindi yan ordinances. Ano? Yung tinatawag na law of commandments contained in ordinances, ito po yung mga ceremonial law, mga palatuntunan. Yan po yung nawala mga kapatid. Kaya yan po ay talagang naipako na doon sa cross. Wala na yan. Kaya nga yung dalawa na tinutukoy, yung Israel at ang mga Hintil, wala nang pader na naghihiwalay. Yun pong kaligtasan ay para naman talaga sa lahat ng tao. Para sa mga Hudyo at para sa mga Hintil, para sa lahat ng tao yan. Pero ang mga Hudyo noon, yung bukod tanging bayan ng Diyos. At ano yung special sa mga Hudyo sa panahon na yon? Sila lamang po yung nagsasagawa ng mga seremonyalo ng mga paghahandog ng mga hayop na yan. At yung mga Sabat na meron ng mga paghahandog. Yun po ay bukod tangi sa mga Hudyo. Yung mga Hintil, walang ideya dyan, maliban na sila magpatuli at maging bahagi ng bansang Israel at maging citizen ng Israel. Pero kung sila hindi citizen ng Israel, kung sila ay hindi mamamayan ng Israel, ay hindi po sila obligado na mangili ng Sabat na mayroong mga paghahandog. Pero nung si Kristo po ay namatay na doon sa krus ng Kalbaryo, wala nang ganon. Inalis na po yung mga paghahandog na yun, at yung Sabat na mga ceremonial Sabats, yun po yung inalis ng mga kapatid. Pero yun pong Sabat na weekly Sabat, nananatili po ito. Kasi nga, maging sa bagong langit at bagong lupa, ito po ay iiral na meron pong Sabat mga kapatid. Kaya ang atin pong pag-aaral na ito ay sumasagot sa katanungan na, pinatigil na ba ng Diyos ang pangingilin ng Sabat? Ang atin pong sagot ayon po sa ating mga binasa, ayon sa bigat ng mga ebidensya nito, ay maliwanag pong itinuturo ng Biblia na ang pangingilin ng Sabat ay talagang pinatigil na. Pero anong klaseng mga Sabat? Yung Sabat na ceremonial Sabat. Pero yun pong weekly Sabat na nasa 10 utos, yan po ay nananatili pa rin. At yan po hindi pinatigil. Yan po ay tanda ng pagpapabanal ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya naway naging maliwanag po sa bawat isa ang pag-aaral nating ito. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin ng tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napag-aralan. Naway ito po ay may kintal sa amin pong puso't isipan. At sa mga masugid pong mga taga-subaybay, naway sila po ay nabuksa rin ang kanilang pong mga isipan, at naway kanila pong mapahalagan rin ang araw ng Sabat na inyo pong itinalaga bilang inyo pong tanda sa inyong bayan, na ito po ang tanda ng inyong pagiging tagapagpabanal sa inyo pong bayan. At naway tulungan kami na mapabanal na inyo pong kapangyarihan, at naway patuloy nyo po kaming gabayan, pagkalooban po ng patuloy na karunungan at kalaman, at higit po naming maunawa na inyo pong mga banal na salita sa patuloy po namin pagtuklas ng mga katotohanan patungkol po sa inyo pong kadakilaan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin
Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong paikinig, mga minamahal na mga kapatid, at naway naging malinaw po sa bawat isa ang atin pong pag-aaral na ito. At naway kayo po'y patuloy na patnubayan ng ating Panginoon. Kaya sa ngayon po mga kapatid ay pansamantalang nagpapaalam ang inyong lingkod, Brother Jumuel Gain. Atin pong ibalik sa Panginoon ang lahat po ng papuri at pasasalamat.